What's up guys? At ako nito si Jello, ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At ngayon nga guys, andito nga ako sa probinsya. At ito nga, gigising ko pa lang at tanghali na rin nga ako magising dahil nga bumabawi ako ng tulog dito. At napakasarap nga matulog dito sa probinsya guys dahil nga malamig at fresh yung hangin. At maaga pa nga at naririnig ko yung ingay dun sa baba. Siguro gising na rin yung auntie at nanay ko. Siyempre, nagmamarites na yon. Charot lang po. Mapapansin ko nga guys na talagang mainit na dahil nga pumapasok na yung sikat ng araw dyan sa may bintana. At ayan no, kung mapapansin nyo, di ba? At ito nga guys ay sinisimulan ko na natupiin yung aking kumot. Siyempre, makababa na rin tayo at makapagkape. Kaya nga guys, sakto pagbukas ko nga ng pintuan ko ay nakita ko nga si auntie at siyempre yung nanay ko dyan sa baba. At may isa nga silang good news na ibabalita daw sa akin. Ayun no, English na, may Tagalog pa, di ba? At nanganak na nga daw yung aking pamangkin. Siyempre, it's a baby girl. Pero kinabukasan pa yata namin makikita dahil nga andun pa sila sa hospital. At siyempre, babayad pa yan. Hindi naman papayag yung hospital na walang bayad. Kwento ko lang nga guys, ay dumaing na nga yung aking pamangkin na masakit daw yung kanyang likuran. At siyempre, yung kanyang tiyan ay medyo humihilab na rin. At buti na lang at meron nga kaming kamag-anak na merong sasakyan. Sana all. Guys, ay si Uncle Marlo Inocencio. At kung sila ngayon guys sa kanilang lugar at lolo na rin yan ng aking pamangkin at luluhin na rin ng kanyang asawa. Buti na lang at nandun siya at nagpapasalamat din nga ako at naidala yung aking pamangkin ng maayos sa hospital ng mas maaga pa para naman makapag-prepare nga dun sa kanyang panganak. And thanks God, nairaos din ng aking pamangkin yung kanilang baby at safe silang pareho. After ko nga guys ay makipagpintuhan sa aking auntie at ang aking nanay ay nagdala muna ako ng kape syempre at nag-ikot-ikot nga ako dito sa bahay. Naalala ko nga nung kabataan ko pa na naglalaro lang kami dito kapag madilim na. Syempre pasok agad sa loob ng bahay dahil nga baka lumabas yung ulo ng pare. Kasi ko nga guys mag-ikot-ikot sa labas ay papasok ako dito sa may kusina ay nakita ko naman yung aking kakambal at gagayak na nga siya at papasok sa kanyang trabaho dahil nga kahapon inaatake daw siya ng kanyang acid. Guys, at meron pa rin dito mga gulay na aming gugulayin nga at nakapaglaga na rin nga kami kagabi ng talong at inulam nga namin dyan. Syempre, sausawan yan suka. Yung nga guys, after ko sa kusina ay bumalik ulit ako dun sa may labas at syempre, sumisilip na talaga yung haring araw at ayan nga yung gulayan nila nanay at ni auntie. Mga kamote daw yan at nakita ko na si nanay ay nagkakape habang dumuduyan dyan sa kanyang duyan na gawa sa lubid at pangiti-ngiti nga siya at binibiro ko nga sabi ko ang ganda naman ng posing ng nanay ko dyan at patawa-tawa nga siya. Sabi niya nahihiya daw siya at nakikita nga daw yung malaking subo niya. Ayun no, wala pang ngipin yan guys. At ito na nga guys ay nakita ko na rin na papasok yung aking apo. Apo na ang tawag ko dyan dahil anak ngayon ng aking pamangkin. Diyan guys sa akin at sabi niya nga lolo, yung anak daw ni tita ganda niya ay babae. Biniro ko nga bakit parang ayaw mo. Sabi niya syempre gusto ko at hindi na daw siya tatawagin na baby Nel kundi kuya na. Ayun, napakabibong bata at papasok na nga daw siya sa school at syempre ihatid siya ng kanyang nanay at ayun nakapag-bless na rin sa kanyang lula at syempre kay auntie magbi-bless na rin siya at gagayak na nga daw talaga silang papasok dahil yung schedule nila ng pasok ay around 7 o'clock in the morning. Nga guys, ini-enjoy ko rin nga itong duyan ni nanay at syempre na-miss ko rin dito at masarap nga matulog kaya lang medyo malamok at marami rin nga mga langgam at ayan paiba-iba nga ako ng pwesto dyan para lang malibang din ako at wala na nga ako guys masyadong barkada dito. Syempre lumilipas na yung mga panahon at yung iba'y wala na dito at iba nakapag-asawa na at i-enjoy lang ninyo yung buhay na meron kayo habang wala ka pa. Sino kaya yan? Charot lang po. Habang nagduduyan nga ako dyan guys ay dyan lang naman ang merong magandang spot at syempre merong signal at pinapahiram nga sa akin nung jowa ng pamangkin ko na si Josh yung kanyang router kaya lang sabi ko di bali na mas okay na rin siguro to at nakakahiya naman pumunta doon at yan nga si Auntie Daday ay maaga pa nagdilig ng mga halaman at medyo nanunuyot na nga pero ang ganda ng mga halaman dyan ni nanay pero mas maganda dati guys pero ngayon kasi parang medyo luma na rin yung mga bulaklak nila at matanda na rin niya at matatagal na rin yata siguro itong mga halaman na to at yung ibang mga driftwood tama ba? Ay medyo sira na rin. Pero may mga bulaklak yan at iba-iba rin nga ang kulay. So nagbibigay ganda sa paligid namin katulad mo. Charot lang po. At ito nga guys, ay ang dami pa mga orchids dyan ni nanay. Yung iba naman ay wala pang bulaklak. At siguro hindi nga pa nga panahon sa ngayon. At syempre, dinidiligan rin niya ni Auntie Daday para mas maganda. At syempre, mas mamulaklak din ng mas maganda. Ayun no, ang daming magaganda. At ito nga guys, ay pumunta ako sa may bandang likuran naman namin para naman makita din namin yung ibang bulaklak doon. At yung ibang mga halaman nga dyan guys, ay hindi naman ako familiar. At ito na nga guys, ay pupunta kami dito sa
sa may bandang harapan naman ng bahay at malalago na rin nga dyan yung mga halaman at hindi ko rin naman alam kung anong tawag. Basta importante, buhay sila at malulusog. Ayun no. At ito guys, after nyan, ay dito naman kami sa may bandang likod niya. Sinasabi ko kanina na may tanim ako dyan ng avocado. Pero malaki na rin at syempre ibang halaman dyan may bulaklak na rin syempre. Pero yung iba ay wala. Siguro nga talaga hindi nila time at may mga orchids pa dyan yung nanay ko na maganda din yung bulaklak. Ala ko pa nga guys, dati noong mga panahon na uso pa yung Santa Cruzan at syempre buwan niya ng Mayo, maraming mga kabataan na dumadayo nga dito at dahil nga sobrang dami mga bulaklak, ayan, putol dito at syempre putol doon at iaalay nga yan doon sa may simbahan. Kaya yung iba hindi naman maganda yung naging resulta dahil nga namamatay itong mga bulaklak at syempre kailangang alagaan. At ito nga pala guys, yung avocado na galing kong Taguig ay tinanim ko na at ayan, ang saya-saya kasi nga ang lalaki ng dahon. Flex ko lang nga guys itong likod ng bahay namin at medyo matagal na rin nga itong bahay namin guys. Siguro panahon pa to ng hapon. Charot lang po. At ito nga guys ay pinagtibay na at syempre luma na yun ang panahon pero ang dami mga gagandang experience dito sa aming bakuran. Pero dito kami naglalaro nun at lalo nga pag nagsisindi nga kami kapag hapon na mga basura ay ginagawa naming dagat yung usok at lalangoy-langoy nga kami dyan. Puno nga to guys, nakikita nyo ay puno yan ng rambutan at syempre namumunga din yan kaso nga hindi niya pa ngayon time dahil nga wala pa siyang bunga at syempre kapag meron naman, nako sigurado kukunin ko ang bunga niyan. At ito naman guys, ang kubo na bigay ni Kuya Michael at syempre ni Ate Cecil para kay nanay. At dyan rin nga kami nagpapahinga kapag medyo mainit talaga yung panahon. Dahil nga kapag dito sa probinsya, medyo maalinsangan rin. Sa kubo na to ay mayroong naninirahan. Syempre hindi tao, kundi pukyutan. Yung pukyutan na to guys ay uri ng isang bubuyog na gumagawa ng honey. Pero di namin alam kung honey ba ang ginagawa niyan kasi parang butas na lang sila ng butas at nasisira nga itong kawayan dyan sa may bandang likuran at harapan din. Ang nga rin guys na dyan ako tumatambay sa may kubo habang nagkakape. At kapag dyan nga ako nakaupo ay ito ang view na makikita nyo naman syempre. At minsan sumasagapin nga tayo ng signal para naman may pumasok na text message sa ating cellphone dahil nga napakahirap ng signal dito guys at power lang ng TM at Globe yung pwedeng gumamit dito, o di ba? Guys, mag-ikot-ikot sa labas ay bumalik ako dito sa may loob ng kusina at nahuli ko nga itong nanay ko kumakain ng nilagang saging na nilaga naman ni auntie at lalaki nga naman saging dito guys sa probinsya at birang-bira din tayo makatikim ng syempre fresh from the farm na saging. Taring ako dyan sa nanay ko. Tatawa-tawa nga at muntik na nga nabilaukan guys dahil nga walang tubig. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!